Good morning mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is your albularyo, Jojo Siamo TV. So, welcome back mga kanukis. So, panibagong episode na naman to mga kanukis. So, kung palagay nyo mga kanukis, nagugustuhan nyo yung mga videong ina-upload natin, lalong-lalo na nakakatulong sa pagmamanok nyo, sa mga baguhan natin dyan. So, ano po hinihintay mga kanukis? Inaanyayahan ko kayo. Please subscribe, hit the notification bell icon. Select all mga kanukis para parati kang updated kung ano man yung mga videong i-upload natin in the future mga kanukis. So yung episode na to mga kanukis, this is ang vlog na to mga kanukis tungkol to sa paano ba natin papatabain or mabilis patabain yung mga payat nating alagang manok. So magbibigay ako ng tips mga kanukis after the intro kasi ito yung most requested sa nakikita ko. Marami pa palang hindi nakakaalam nito. So, disclaimer lang, itong tips na ibibigay ko sa inyo mga kanukis, base ito sa ating eksperyensya mga kanukis. Ito yung ginagawa natin. So, after the intro, titirahin na natin yan. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon mga kanukis. So ito na mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. So ngayon, shoutout muna pala pa tayo para tuloy-tuloy na ang tirada natin. So plaster muna natin yung buhok natin. So shoutout pala sa mga taong to mga kanukis. Ito yung mga kuha natin, mga diehard supporters natin. Dato Norcan Samad, Team Pade, Subaay na Line of Iloilo, Sultan Ate Jan Gani, Sultan Kudarat, before trabaho, after trabaho, saka si Said Haji Saman Lawa of Northern Samal, at saka si Sui Dumagin, saka kay Vince Placker, crossbreeder dyan mga kanukis, saka Gregi. Shoutout sa inyo mga kanukis. So ngayon, ito yung nakita ko talaga mga kanukis, frequent talaga nagre-request nito. So since marami pa palang hindi nakakaalam nito, ulitin ko lang yung pamagat mga kanukis. Ang pamagat ng ating vlog ngayon mga kanukis, ito yung paano ba mabilis magpalapad or magpataba ng mapapayat na manok mga kanukis. So magbibigay ako ng 6 na tips mga kanukis based on my 100% experience mga kanukis. So atin natin to, nasa sa inyo kung subukan nyo or nasa sa inyo din kung hindi. In other words mga kanukis, in the end of the day kayo din yung masusunod mga kanukis. Basta sa atin walang pilitan yan. So para to sa mga baguhan na nag-request sa atin at saka sa mga matagal na sa pagmamanok at saka namumroblema, ito mga kanukis, ito yung topic natin. Paano ba patatabain yung manok natin? Madaling patabain yung manok natin. So, ito kasi most requested to Marami talaga nagre-request dito. Kaya linagyan na natin. Pasensya na mga kanukis. Busy tayo. So, bihira na lang tayo nakapag kikreate ng content mga kanukis or nakapag-vlog. So, ito mga kanukis, request ng ating subscriber, paano ba madaling paraan ng pagpapataba ng stag or yung brood stag. So magbibigay ako ng 6 na tips mga kanukis. Bilangin muna natin 1, 2, 3. So 6 na tips kung paano madaling magpataba. So ito na. So tips number 1. Ito tandaan nyo to. Useful to. Ito yung base sa akin mga kanukis. 101% talaga tested and proven ko to. So nasa sa inyo kung susundin nyo. Number 1 tips, number 1 dapat yung manok na patatabain natin mga kanukis nasa tamang edad na. Kasi pag sisiw kasi mga kanukis, yung patatabain natin useless yan kasi under development stage pa yan, nade-develop pa yung bone, muscle,
at saka yung bone structure at saka muscle nagde-develop pa yan, lalong-lalo na 1 to 3 months. So 1 to 3 months to 4 months hindi na talaga. So kailangan talaga magiging brood stag or stag na siya. So stag kasi napakababang edad pa yan. So pag stag siya nasa 5 to 6 months na or 6 months up, pwede na nating isasalang dito. Yun yung number 1. Para dapat mamili tayo ng tamang edad kung paano natin ang patatabayan. Number 2, yung liliguin natin siya, purga at saka bacteria flushing. So ang purpose dyan para ma-refresh natin. Like computer, nire-refresh natin yan. So ang ibig sabihin dyan, pupurgahin natin para wala talagang bulate. Kasi baka yung cause ng pagpayat niya, si maraming bulate. Saka ligo din tayo, baka isa din yan na cost mga kanukis na yung payat siya dahil maraming kuto, hindi yung neutrina nakukuha ng kuto. So kailangan ibabacteria flushing natin mga kanukis. So yan, purga, ligo, bacteria flushing. So ano ba yung bacteria flushing natin? So alam na natin yan, paano magbabacteria flushing. Primoxil lang, once a day. Kailangan painumin natin siya ng 3 days straight para ma-flush natin yung mga bakterya kung meron man. So gawin natin yan monthly. So yan yung number 2. So sa number 3 mga kanukis, kailangan mga kanukis, lagay talaga natin sa kulungan. Huwag yung naka-rinse. Kasi pag naka-rinse kasi, hindi niya po, yung naka-rinse or nakawala, o naka-rinse siya or yung tinatawag nating naka-cord siya, so masisirisan siya. So mas malakas pa yung mga sisiw kumain sa kanya. So meaning limited yung intake niya. Yun yung dahilan siguro kaya pumupayat yung manok natin. So kailangan talaga lalagay natin siya sa kulungan na yung talagang siya lang yung makakakain sa ibibigay natin pagkain. So yan yung mga kanukis. Lalagay natin sa kulungan para di siya masirisan. Number 4 mga kanukis, yung ginagawa ko, nagbibigay ako ng pagkain na high in protein. So meaning high in protein with carbohydrates. Kasi hindi lang protina ang protina kasi nagde-develop yan, malakas yan actually hindi masyado source sa taba, pero madaling lumaki kasi high protein. Yan yung tinatawag nating grow foods. Grow foods yung protein so nagpapatubo. So ibig sabihin, ang pagpapataba natin dyan is yung high protein X with carbohydrates. So ano ba yung timplada natin sa pagbibigay? So kailangan, ang akin Integra 3, sa Integra 3 1 kilo, 1 kilo din yung crack corn. Halo mo 1 kilo Integra 3, 1 kilo crack corn, 1/4 na dinurog na dugpod. 1/4 na dinurog na dugpod or half kilo na dinurog na dugpod. So kailangan yung high protein na dugpod, wag yung babaw, yung beef pro. Yung beef pro siguro, beef pro or yung medyo mamahalin, yung 100 plus ang kilo. So yon, number 4. Yan na, bigay ng pagkain, Integra 1, halo sa crack corn at saka maglagay ng high protein or dog foods. Dog foods mga kanukis. So like for example, kung nagpapakain ka ngayon, so kailangan yung pakain natin mga kanukis, yung buto talaga yung dito. Buto talaga Huwag yung budget. Huwag yung budgetin. Buto talaga. Gusto nyo tumaba. Buto. Ibig sabihin, yung busog na busog talaga. So, number 5. Ito yung ginagawa ko mga kanukis. Number 5 natin, so kailangan natin ng vitamins and minerals. So ano ba yung tinuturok ko karamihan para isang one-stop shop na lang mga kanukis? Ito yung ginagamit ko, Norobit, kasi yan yung tinuturo ko. Magtuturo ka niyan mga kanukis, basahin nyo lang yung instruction manual niya sa likod at saka magtuturo ka for maintenance once a month lang. So ang Norobit kasi may tinatawag yan siyang multivitamins EDE plus B complex. So ito siya, yan tingnan nyo. Yan yun, hanapin nyo yan. Gawang San Miguel yan.
Hindi ko pinopromote yung product na yan mga kanukis, pero yun lang talaga yung ginagamit ko. Wala tayong, hindi tayo paid promotion, wala tayong pinopromote diyan. So, aside sa vitamins and minerals mga kanukis, magbigay ka rin ng probiotic daily. Kasi kasi mga kanukis, mas maganda yung panunaw pag may probiotic. Aside sa maganda yung panunaw pag may probiotic, malakas din yung immune system nila kasi nagre-response yung immune immune system sa katawan. So kung may mga paparating na mga, alam nyo na, mga bad bacteria, mabilis na na-actionan. So yun, number 5. So yung number 6 natin mga kanukis is greens or vegetable. So pili lang kayo mga kanukis, lahat naman ng greens and vegetable pwede. Pero kung ayaw nyo ng gastos, mulberry leaves na lang mga kanukis, tagtarin nyo yan. Ihalo natin sa pagkain. Tagtarin nyo ran Madre de Agua or mulberry leaves. Kasi napakaganda yan sa katawan ng manok mga kanukis, sa panunaw, immune system. At saka other vegetable mga kanukis, halo nyo lang yan sa pagkain. So mas maganda yan kung may tagtarin nyo or i-blend nyo. So halo nyo yan sa pagkain. Or ipamiri, kung kusang kakain yung manok ninyo, kuha ka lang ng dahon, lagay nyo sa kulungan. Pero kung hindi kusang kakain, kailangan talaga ihalo yan. So yun yun lang ang 6 na tips kung paano ko nagpapataba ng manok mga kanukis. So ulitin natin ulit. So number 1 is paano tayo nagpapataba ng manok is number 1, dapat pipili tayo ng manok na sa tamang edad, diba? Number 2 is purga, ligo, bacteria flushing. Monthly gagawin yan. Number 3, lagay sa kulungan para hindi masingitan. Totally, lahat ng pagkain, makakain talaga niya. Diba? Number 4, bigay ng high protein foods at saka half yung carbohydrates. Kasi yung in-explain ko kanina, diba? So, Integra 1, haluan ng crack corn at saka dog food, high protein. So, Beet Pro. So number 5, vitamins and minerals. Turok tayo ng Norobit at saka bigay tayo ng probiotic. So na-explain ko na yan. Number 6 is bigay tayo ng greens or any vegetable mga kanukis na yung hindi nakakasira sa manok. For example, bigay lang tayo ng mulberry at saka Madre de Agua. Kayo nang bahala kung paano nyo ipapakain yan. Pwede nyo dikdikin halo sa pagkain. So yun yung 6 tips kung paano ako pataba, mabilis magpataba ng manok mga kanukis. Basta lang yung manok nyo mga kanukis nasa kuwan talaga, yung optimal health o di yung bad traits. Pag kasi yung mga bad traits or defective na manok mga kanukis, di na talaga tataba yan. Ang ibig kong sabihin, pag pumili tayo ng manok, kailangan suriin natin. Kahit may manok talaga na kahit na malakas kumain, hindi talaga tumataba. Dahil yung may defect yung mga internal organs niya, sira. Yung atay, sira. Yung basta mga internal organs dito sa loob, kahit na gaano kakain yan, wala pa rin yan. Di talaga. Yan yung tinatawag nating bad traits or yung yung maling pagpapalaki or maling pagpapainom ng gamot ng mga breeder mga kanukis, mapunta sa atin yan. Pag payat yan, payat talaga yan. Kasi may depekto doon sa internal organs niya. May depekto. So pag namaga yung atay niyan or yung heart niya, depektado or yung kidney, so wala talagang magagawa. Yan yung tinatawag nating bad trait. So ngayon mga kanukis, pag totally payat lang talaga siya, kasi need lang ng nutrients, pwede. So, yun yung warning ko. Pero ito mga kanukis dapat limit to mga kanukis. Kasi lahat ng mga high protein na ipapakain natin mga kanukis, nakaka-apekto yan sa health ng manok. Kaya nagkakaroon ng gout or rayuma yung manok natin pag puro high protein tayo. So, pag tumaba na yung manok natin sa sistemang ito mga kanukis, wag na nating i-prolong or pasubra ng pagkain. Stop na natin. So, balik tayo sa maintenance lang. So, yung maintenance na ginagawa natin mga kanukis, Integra 1 plus
Integra 1, 2 kilos, 1 kilo, 7 kinds. Yan yung maintenance natin. So, nasa sa inyo yan kung susundin nyo or hindi. Basta walang pilitan. At saka, yung kuha na yan mga kanukis, akin yan based on my experience. At saka tested and proven ko yan. Iwan ko sa inyo kung susubukan nyo. So, yun mga kanukis. Salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood pa rin ng ating videos mga kanukis. At ito pala yung Jojo Siamo TV FB page natin mga kanukis. Pasupport naman mga kanukis. Please like and follow mga kanukis. Ito pala yung JNM Brazilian Mexiamo natin na FB account mga kanukis. Ito yung FB na ginagamit ko at saka yung Jojo Top Spin Plucker Breeder mga kanukis. So kung may mga kailangan kayo mga kanukis, nagbibenta din tayo ng mga bloodline natin. So, feel free mga kanukis, stock nyo yung mga account ko kung gusto nyo. Saka, feel free, i-message nyo ako kung ano yung mga gusto nyo i-inquire sa ating mga kanukis. So, hasta la vista, baby!